Ang bansang Pilipinas ay itinuturing na paraiso. Lalo na kung tag-init, ito'y dinarayo ng mga tao. Tunay ngang ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang lahat nga ng mga isla ay pinagpala ng kalikasan. Ngunit sa temperatura na mayroon tayo ngayon, piliin pa rin kaya ng mga turista na dito magbakasyon. Sobrang init sa araw-araw, tirik na araw sa malawak na kalupaan. Animo'y isang paraisong maalinsangan. Ang lungsod ng Balanga ay ang kabisera ng lalawigan ng Bataan. Marami ritong infrastruktura, mga sasakyan, mga tulay at kalsada. Isa sa mga infrastrukturang narito ay ang institusyon ng Bataan Peninsula State University. Nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng mga araw na nakansela ang pasok ng mga estudyante. Ito ay sa kadahilan ng tumataas ang heat index ng lungsod ng Balanga. Hello po, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Ano pong pangalan mo, kuya? Ako po si John Christopher Maulyan po. Saan ka nakatira? Sa Hermosa po. Malayo. Kamusta naman ang biyahe mo sa araw-araw? Tuwing uwian, kapag kunyari alas 4 o alas 5, sobrang init. Kasi pagka sumasakay kami ng jeep, siksikan syempre, sobrang init. Ganon din pagka pumapasok, minsan alas 9, pagka lang naglalakad ako papuntang sakay ng jeep, sobrang init. Tapos yung araw, tirik na tirik. Bilang estudyante, ano ang epekto sa'yo ng mataas na temperatura? Ako kasi yung parang maselan kapag kunyari nag-aaral ganun. Parang mabilis ako ma-distract. Kaya dapat kunyari dapat malamig sa amin ganun. Kaya nung nagsimula yung init ng panahon, parang nahihirapan ako makapag-focus. Tapos tuwing gabi na lang ako pwede mag-aral kasi tuwing tanghali, tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing hapon, sobrang init, di ako nakapag-focus. Kaya ayun, parang medyo naapektuhan naman yung pag-aaral ko. Pero hindi naman ganun kalala. Ano pong pangalan niyo? Aldrin Guanzon po. Saan po kayo nakatira? Sa Kupang Balanga. Kamusta naman po yung biyahe niyo araw-araw po sa simula bahay niyo po hanggang school? Okay naman po. Medyo mainit lang din po kasi tag-araw po talaga ngayon. Ano pong masasabi niyo sa init ng panahon po na nararanasan po natin? Mas mainit po siya compared sa dating panahon kasi po parang dati kahit na maglakad ka, hindi naman po ganun kainit. Pero ngayon, kailangan ng payong tapos lagi din pong may pamaypay dapat. Ganun po. Bilang estudyante po, ano sa tingin niyo yung direktong epekto sa inyo nito? Pagdating po sa transportation, ganun po. Mahirap po, lalo na kapag naglalakad po, ganyan, sobrang init po. Tapos nakaka-apekto din po sa pag-aaral kasi parang stress ka na po pagdating po sa room, ganun po. Since mainit po ngayon, ano po yung mga bagay na ginagawa niyo para makontra yung init? Lagi po ako nagbabaon ng malamig na tubig tsaka pamaypay po and payong. Thank you po. Tunay ngang ang init sa panahon ngayon ay ibang-iba sa init ng nakaraan. Dahil ang init na ito ay nakakasama na para sa ating kalusugan. I'm Dominic Banseso po from Orani po. As a medical professional po, anong temperatura po ang delikado sa kalusugan? Siyempre po nung last month nga po, inabot po tayo ng mga 40 plus degree po na temperature po, which is bad po sa kalusugan natin dahil nga po sobrang init po, nagkakos po to ng dehydration po sa atin. And dehydration po na to magkakos po siya ng mga paghihilo or pagkaroon po ng
pagkahimatay po sa isang tao po. Kumpara sa dati po, mas marami po ba yung nagpupunta ngayon sa clinic po ng mga estudyante dahil po sa sobrang taas po na temperature? Yes, dahil nung mga first year na, mga incoming first year na na-check ko nung vital signs, lalo na nung mga nasa dulo din, nung mga nagtawag dito, mga pumipila dito, nung mga pulse rate nila and nung temperature nila mataas dahil nga sa init pa din na temperatura, and pinapapunta namin sila sa clinic para ma-stabilize nung mga vital signs nila para mas okay nung vital signs nila sa medical certificate. Si Andrew A. Yoquinto, nakatira sa Bilolo, Orion, Bataan. Gano'n na po kayo tagal nagtitinda? 6 months naman na. Mas nakatulong po ba yung pag-init ngayon sa may pasok po ng pera sa negosyo nito? Nakatulong naman yung init dahil sa mga benta kong sa malamig. Ako po ay si Para Sakaria. Kasalukuyan nakatira sa Maribelis, Bataan. Ano pong masasabi niyo po sa nararanasan po nating init ng panahon? So yung sa init ng panahon, actually, yan ay may pabago-bago. Yan, tinatawag naman sa global warming, natural yan sa ating bansa. So malaking epektibo po yan sa ating mga tao, lalong-lalo sa mga magsasaka. Kasi siyempre sa init ng panahon ay mamamatay yung kanyang mga pananim. Sa personal na pananaw niyo po, ano po yung direktang epekto po nito sa trabaho niyo po? Ay may epek yan sa gobyerno. Kasi unang-una, siyempre mainit ang panahon, so magkakaroon po ng yung tao, maraming maramdaman tulad ng mga stroke. Kapag po nakakaramdam po kayo ng sobrang init na temperatura po, ano po yung mga bagay po na ginagawa niyo para maibsan po yung init? So siyempre kung makaramdam tayo ng init ng araw o panahon, so iwasan natin na magbilad sa mga open area para maiwasan yung mga pangyayari. Hello po, ano pong pangalan niyo po? Saan po kayo nakatira? Andrea Balsarubi sa Hermosa, Bataan. Nararanasan niyo po ba yung matinding init po ng panahon ngayon? Oo, sobra. Ano po yung direktang epekto po nito sa trabaho niyo po? Pagtrabaho mo, hindi makapag-assist ng mga sakit. Sobrang init kasi nga namumutla minsan nga nagiging dehydrated. Pag nararanasan niyo po yung mga ganong bagay po, ano po yung ginagawa niyo para makontra po yung init? Uminom ng maraming tubig. Ano pong masasabi niyo sa panahon natin ngayon at ligtas po ba ito sa init? Sa palagay ko hindi, lalo na sa mga mag-aaral ng elementary at high school. Karaniwan kasi sa kanila umuwi ng tanghali para kumain. Ang sobrang init pa naman ng panahon. May mga pagkakataon po ba na nangangamba po kayo sa kalusugan ng mga anak niyo o sa mga kapamilya niyo po? Oo, lalo na yung anak kong nag-aaral sa Balanga. Minsan kasi yung schedule niya, tanghali na siyang pumapasok, kaya init na init siya. Mayroon po bang epekto sa buhay ninyo bilang may bahay ang init ng panahon po? Halimbawa po, pagtaas po ng bayarin po sa tubig at kuryente. Oo, dahil simula nung tumaas ang heat index dito sa Pilipinas, lumaki na rin yung bayarin namin sa kuryente. Kaya nagtataka na lang ako bakit ganun. Hello po, bakit niyo po dito napili po na mamasyal? Kasi mas comfortable sa mga bata pag nandito na mamasyal. Mas convenient kasi sa kanila. May mga pagkakataon po ba na mas pinipili niyo po mag-SM kasi po sa init? Hindi po. Actually, kami, sa more on nature kami, hindi kami dito. Ngayon lang kasi may bata kami kasama. Mas komportable po ba sa inyo yung mga ganitong establishment po? Kasi nandito naman na lahat makikita. May mga fast food, may kahit anong store na kailangan ng tao. So, comfortable, convenient din naman. Hello po, magandang araw po. Ano pong pangalan niyo yung taga saan po? Ako si Eduardo Gaho, taga-carbon site ng Bataan. Sa pagbiyahe-biyahe niyo po sa araw-araw po,
Ano po sa tingin niyo po yung mga lugar po kung saan po mas mainit po yung temperatura? Parehas naman, walang mabago. Kung anong init sa Balanga, At nung mga nakaraan po ba sa patuloy na pagtaas po ng temperatura po, mas dumami po ba yung mga pasahero po na nagko-commute po? ang ante, puro sa minibus mas mga sakay. Kasi, saka yung electric na yata ni Garcia yun. Yung mga sakay. Nararanasan niyo po ba yung matinding init po sa pagtatrabaho niyo po araw-araw? Oo naman, talagang sino hindi ba nakakaramdam. Ngayon sa amin, ayun naman, sa uniform personnel, talagang titiisin namin yan. Pero talagang totoo, nakaka-affect talaga. Kasi unang-una, siyempre, mas nakakagawa pa sana kami mas maganda, mas marami. Pero dahil sa init, kahit pa paano na-apektuhan, napipigilan yung ibang aming ginagawa. Ano nga, pag-ikot, siyempre, pinakailangan namin din sumilong para at least maibsan yung init. Ayun po. Since araw-araw po kayo naglilibot kuya, ano po yung mga ginagawa niyo po para maibsan po yung init? Kadalasan nga, siguro mga 10 to 20 minutes, nasa medyo kami. Tapos mga 5 minutes, lililip talaga kami para medyo makapahinga, makapuha ng konti, para maka-work ulit kami sa init. At yun nga, may dala kaming may mga bottled water para kahit pa paano nakakapag-hydrate kami. Nitong mga nakaraang araw po ba kuya, may mga naitala po na kaso po ng mga may kinalaman po sa pagtaas ng temperatura? Siguro mga preview days wala naman talaga. Kasi yung mga tao aware din naman. So kung ano yung ginagawa natin, ginagawa rin nila. Pero may record tayo dito na kung natandaan yung incident natin dahil na yung ating bus driver na karanas ng mild stroke. So nagkaroon ng insidente. Yun lang natatanda mo pero bukod po doon wala na. Parang kulang na sa mga puno, parang hindi na sapat. Ayun, tas sobrang dami na ring mga gusali or mga establishment na parang naubusan ng space para sa kalikasan. Ayun, tapos siguro hindi lang naman siya sa Bataan, parang sa buong Pilipinas ganun din. Tapos ayun, siguro nakatulong na rin yung sobrang pag-init ng panahon dahil nga sa climate change yung mangyayari sa kalikasan natin in general pala. Ayun. Sa tingin ko po sa pagpuputol po ng mga puno and sa pag-road widening kasi napapansin ko po sa Balanga, mas dumadami na po yung mga daan, ganun, kaya nawawala po yung mga puno. I think nung hindi maayos sa pagtatapon ng mga basura dahil nga then nung deforestation din naubusan na tayo ng mga puno para maligtas tayo sa mainit na panahon din nung ayun nga nung hindi maayos sa pagtapon ng basura dahil sa pollution din nakakasira to ng ozone layer kaya nasisira ng ozone layer natin kaya labis lalong umiinit sa bansa natin. Pollution sa environment, yung ganito mga establishmentong nagtatayuan na napuputol na rin yung mga puno dahil sa mga establishment. Yun lang. Ang ilan sa mga sanhi na nakakaapekto sa init ng panahon ay ang pagdami ng commercial at residential activities, pagdami ng corporate at industrial buildings, pagdami ng mga sasakyan, at higit sa lahat ay ang pagpuputol ng mga puno. Hindi maikakaila na ang Pilipinas ay umaapaw sa mga likas na yaman at magagandang tanawin. Ngunit kahit sa ganitong kagandang paraiso, sa problema ay tila ba walang makaliligtas. Ang init ng panahon dulot ng climate change at ang mga aktibidad na gawa ng tao ay siya ngayong magpapahirap sa atin. Ang epekto ng mga ginagawa natin sa ating kalikasan ay babalik rin sa atin. Kaya nararapat na habang maaga at hindi pa huli ang lahat, pahalagahan natin ang mga biyayang ipinagkaloob sa ating bansa.